Ito po ang ating programa, Governor's Hour. At katulad po ng dati ay binabati po natin lahat itong ating mga kababayan. Lalo po dito sa mga Santa Cruzin po ay ating pong binabati sa ilalim po ng masipag na Mayor Marisa Red Martinez. Ating pong mga Torrijosño under po kay third termer na Mayor Lorna Pinto Velasco. At ito naman po sa taga Buenavista, ating pong mga bistan. Kamusta po kayo? Ilalim po na magaling na mayor, si Mayor Bong Siena. At mga gasenyo po sa pamamalakad po ng veterano at maaasahang mayor po si Mayor Rolly Tolentino. Kamusta po kayo dyan, mga gasenyo? Mahal po natin kayo. Mga Buwakenyo po, under po sa magaling ding mayor at maasahan at masipag, matalino, Mayor Arnie Carrion. Mga Bugpugenyo po naman sa ilalim po ni Mayor Leo Libelo. So ito po ang Governor's Hour every Tuesday po, alas 5 po ng hapon sa Radyo Santa Cruz. Ano po? At kasama po natin ang ating napakagaling na Congressman ng Lone District ng Marinduque, atin pong dating speaker, pinagmamalaki po ng Marinduque, the only Marinduqueño na naging speaker so far, si Congressman Lord Alan Velasco. So katulad po ng dati, kasama po natin si Sunshine Gray. Salamat Sunshine sa patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan, at si Don Reb, ating pong action officer, ay kasama po natin palagi na tumutulong sa mga hiling, mga problema po ng ating mga kababayan, mga Marinduqueño. So katulad po ng dati, nag-uulat po si Governor Presby, si Tatay Gob Presby Velasco, Presby with you. At ang ulat po natin noong November 7 ay nagkaroon po tayo ng mga medical mission dahil po sa celebration po ng birthday ni Congressman Lord Alan Velasco. Kaya nga po dito sa Convention Center ng Marinduque ay meron po tayong halos mga 500 po na mga nagpatingin po na bigyan ng libreng gamot, mga kababayan, as always. Ano po, dami po nating gamot na pinamimigay. Mahal po natin kayo at ayos po na maganda dapat na inyong kalusugan, mga taga-Bumugpog po. Ay maraming dumating at mga gasenyo. Tapos po, nung umaga po, dumating din po ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Mimaropa. Siya po ang chairperson sa Regional Disaster Risk and Reduction Management Council ng Mimaropa. Ating pong Director 3, Eugene Cabrera, pinag-usapan po namin ang mga preparasyon para po sa mga kung darating po ng mga natural calamities, disasters, at ano pong paghahanda para makaiwas o kung may mangyari man at hindi mapigilan, ay nakahanda po tayo sa pagsaklolo at pag-aayos ng maaaring pinsala pong madadala ng mga natural calamities. Tapos po ay dumating po ang team ng DNR at nandiyan po si MGB Regional Director Pilisardo Gaca Jr., ating pong Chief Engineer ng MSESDD ng MGB Mimaropa, si Engineer Alvin Riquimen. Diyan po si Engineer Marcos Mantubig. At ang dami po nilang team at tinignan po nila ang sitwasyon ng Mark Upper Mine Site. Ano po? At nandiyan din po ang consultant ng Green Dev na si Karen Abella at sa kanyang team. At nandiyan din po ang team ng consultant, si Paul Capiral. Ang dami hong tumingin sa kung paano ang gagawin na rehabilitation sa napinsala at napakalaki hong damage na
naramdaman at nakasama sa Marcaper Mining Area na sumasakop po at naapektuhan ng Santa Cruz, Mugpog at Bac. Ano po? At tapos po ng gabi ay nagbigay po ng mensahe si Governor sa gabi ng pasasalamat sa Birhen ng Biglang Awa at nagsabi nga po tayo na miraculous po ang ating Birhen ng Biglang Awa at natural po na palagi tayong hihingi ng tulong sa Panginoon at sa pamamagitan po ng ating Our Lady Biglang Awa na talagang very miraculous. Pero sinasabi nga po sa tulong po ng Panginoon at ng Our Lady Biglang Awa ay pwede pong magkaroon po ng miracle na mangyayari sa sariling gawa rin po ng humihiling. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ano po? At nung nagkaroon din po tayo ng medical mission nung Wednesday po, November 8, dito po sa Santa Cruz, sa Buyabod Covered Court po, halos 430 po ang nabigyan ng lunas, medical consultation, at mga gamot at medical treatment. Ano ho? At ang kagandahan ay ito nung November 8 ay dumating ang kauna-unahang mga foreign tourists natin, halos 80 po yan ng mga Australiano. Ito po ay dala ng Coral Adventure Expedition Cruise at naglanding po dyan sa Kawit at dinala po natin sa heritage houses natin sa Buwak, ang ating Buwak Cathedral at nagpunta po sila sa Palengke at punta rin po kay Buddy Liwanagan dyan po sa Mugpog at makita po ang paglililok at natuwan-tuwa po ang ating mga turista. Binigyan po natin ng grand welcome at tinutungan. Ako na puro ngiti po ang tuwan-tuwa po sila sa atin. Napakabait daw ng mga Marinduqueño. Tapos po nag-swimming dyan sa Menatang po. So very successful po itong first group ng tourist na nag-cruise dito po sa Marinduque. So, ang sabi po nung Coral Adventure Expedition, marami po silang dadalhin ng mga tour groups dito po sa Marinduque. So, congratulations po kay Chief ng ating Tourism Office, si Rino Labay, kasama po si Susan Nasin at Chairperson President ng Marinduque Tourism Council. Tapos po noon ay tumuloy po si Governor sa MSC Students Week Celebration sa MSC Gymnasium. Ito ay 1-week-long celebration po ng mga estudyante ng MSC. Nandun po si Presidente Dodi Solueta at nagbigay po ng mensahe si Tatay Gob at sinabi ko po na kailangan po ng sipag at perseverance sa ating mga estudyante. At nasa likod po nila ang ating Governor at si Congressman Lord Alan Velasco na patuloy po sumusuporta sa mga educational assistance, sa scholarship, sa ating pong mga on-the-job training at student mga programs po na talaga pong full support po tayo sa ating mga estudyante dahil sila po ang ating future ng para umasenso po ang ating Marinduque. Ano po? At tapos po noon ay nagkaroon din po tayo ng PHO orientation at saka planning po para sa provincial health program, mga interventions po. Ito po ay patungo sa ilalim po ng ating ang Marinduque ilalagay sa universal healthcare. Tayo po ang kauna-unahan siguro na mabibigyan ng implementasyon. Mga ilan lang po yan at makako po tayo ng malaking pondo sa World Bank dahil malaki na po ang nagawa nating achievement dyan sa universal healthcare at magbigyan po tayo malaking pondo. So congratulations po kay Dr. Jerry Caballas ng PHO at si Dr. Rachel Garcia ng PIDOHO at si ating napakasipag Regional Director Mario Baquilod. At nung hapon naman po ay dumating ang ating mga opisyalis ng DOJ Bureau of Claims. Nandiyan po ang Senior Deputy State Prosecutor Mike Gujo Jr. So winelcome po natin sila. Yan po ang Board of Claims po ay yan po yung mga nagbibigay ng compensation doon po sa nakulong, na demanda pero na-acquit o yung pong illegally detained o yung mga victims po ng violent crimes. Yan po nagpapile ng claim. Ano po?
So, nung November 9 po, nung Thursday, ay nagkaroon po sila ng orientation at dialogue diyan sa Marina Marinduque Hotel. Kaya nagbigay po ng mga paliwanag at nagkaroon ng dialogue diyan po sa Board of Claims kasama po ang ating mga pulis at ang mga men in uniform. Ano po? So, tuloy-tuloy po ang ating mga ginagawa at tuloy-tuloy po yan. Sa susunod na araw naman po ay birthday nga po ni Congressman Lord Alan Velasco nga po yan noong November 9. So, happy birthday Kong Lord Alan Velasco. Nag-celebrate po noong ang kanyang birthday dyan po sa Torrijos Stadium na napakalaki po at napakaganda, the most modern so far sa Marinduque. So, sinabi po natin, we wish Congressman Lord Alan Velasco continuous good health, wisdom, strength, clarity of thought, at patuloy po yung pagsisilbi sa ating mga babayang Marinduqueño. At we wish him well and all the best kay Congressman Lord Alan Velasco. At tapos po noong November 10, Friday, ay nagkaroon na naman ng medical patient sa Buwa Convention Center. So, alos mga 500 din po yan. So, talaga pong tuloy-tuloy po ang ating mga pagbibigay ng libreng medical services at gamot. At si Tatay Gob naman po ay nag-preside sa Infrastructure Development Committee ng Regional Development Council para sa Maymaropa. At tayo po ay nagpasok ng maraming proyekto programa para po sa ating Marinduque. Ano po? So, makakaasa po kayo bilang chairperson po ng Infrastructure Development Committee. Marami pong makukuhang project ang Marinduque. At noong Friday din po ay nagkaroon naman ng opening po dito sa Marinduque Culture and Arts Festival sa Moriones Arena. So, yan po ay patungkol sa ating culture and arts at congratulations din po kay Congressman Lord Alan Velasco sa pagtulong sa ating mga proyekto at programa patungo po sa ating pagpapatibay ng mga ating culture and arts, mga Moriones po natin, mga putong, mga kalutang, yan po lahat ay binibigyan natin ng importansya. At nagkaroon din po ng workshop, may mga mentors po galing sa Alitaptap artist community, and nandiyan din po ang si Dax Dacudaw para po doon sa cinematography at si Elora Espanyo sa acting po. Marami po tayong natutunan dyan. At nandiyan din po si Derek Andes at dami po, painting, guitar, musical performance, digital art, poetry at photography. Ano po? At nagkaroon din po ng MOA signing ang PGM dito po sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center as Apex Hospital na makakatulong po sa atin sa mga doktor at nurses. Ano po? At nagkaroon din po ng medical mission din po sa Torrijos 248, sa Buenavista 280 po, sa Torrijos po, dyan ginanap sa Torrijos Stadium. Ano po? At tuloy po ang ating mga medical mission at dito nga po ay dumating din po ang Sabado ang JCI Marinduque National President at dyan po sa Marahuyo po sila nagkaroon ng programa. So congratulations din po sa JCI Marinduque, Copper JCs sa pagsalubong sa National President po ng ating Philippine JCs. Ano po? At nito pong December 14 ay nag-attend po ng Power Summit si Tatay Gob. Nagsalita po tayo doon at tinalakay po natin yung submarine cable na Marinduque. At ito po ay tinignan din po yung mga renewable energy. Nandun po si ASEC Mario Marasigan at si Administrator Nani Almeda ng NEA. Nandun din po si RD Teng at pinag-usapan po natin mga problema sa Marinduque, sa kuryente at nakahanap naman po tayo ng mga solusyon. So,
Pinag-aralan po natin yan at patuloy po ang paglalakad namin ni Congressman Lord Alan Velasco para makapaggawa ho tayo ng renewable energy kaagad. Ano ho? At may Dolly Tupad orientation po tayo sa Mahunig, sa Gasan, 453 po. Yan, at napakarami ano po. At meron din po sa Mugpog, sa mataas na bayan, mga ilang daan post at 861 ho ang binigyan ng patrabaho sa Mugpog, sa mataas na bayan, covered court. Sa Correos po ay 592 po sa Marlanga covered court. At nagkaroon din po ng Provincial Health Board meeting kaninang umaga. At nandiyan po si PA Mike Velasco at si Dr. Jerry Caballes. At patungo na po ito sa ating pagiging under sa UHC na makakatulong po ng malaki sa atin. Ano po? At nagkaroon din po tayo ng pamimigay ng mga makina sa tulong po ni Ed Asik de Luna at ni Susan Uy na Deputy Chief ng Agri Office. Mga hand tractor po, nabigyan po ang Santa Cruz Farmers Irrigators Association, Hupi Irrigators Association, Malbog Irrigators Association, Balanacan Farmers Association, Buton Farmers Association, Luso, Matuya-Tuya, Gaston Sunrise Association, Anapog Sibukaw, samahan ng aktibong magsasaka at iba pa po. Ano po? So, tuloy-tuloy po ang ating ginagawa, mga kababayan. Wala po tayong tigil sa tulong sa inyo. At sa COVID po naman ay wala tayong problema. Ano po? At siro tayo at mabuti na mag-ingat palagi. Ano? Atin pong ingatan ang kalusugan. Yung mga congratulations po. Marami na pong natapos yata na eleksyon ng ABC. Congratulations po sa mga SK na magiging head ng kanya-kanyang SK Federation sa bawat bayan. So, Sunshine, sige, Ranre muna at mag-report ka doon sa ating mga humiling ng tulong. Ranre, go ahead. Okay po. Magandang hapon po sa ating pong lahat. At ito na naman po tayong muli sa ating pong favorite na program tuwing hapon, ang Press BBD The Governor's Hour. So ako po ito, si Dran Rev de los Reyes po, ang inyo pong action officer para po dito sa ating program. So ngayon po ay atin pong ibabahagi sa ating pong mga kababayan yun pong mga nag-text at saka po tumawag last week po, November 7, 2023. So unahin na ho natin si Sir or si Ma'am Benyaranda Roldan ng Aturan, Santa Cruz. Bali ang kanya pong concern ay naka-confine daw po ang kanyang asawa sa Marinduque Provincial Hospital at nahingi po siya ng medical assistance. So kapag po mga ganito pong concern ay atin po siyang tinawagan at pinayuhan po natin na meron pong mga budget gaya po nung lagi pong inasabi ni Governor nung every program po meron ho kitang budget sa MAIP po, sa Malasakit at ganoon rin po sa ating pong hospital, kaya po pwede po nating i-charge doon. Kung hindi pa naman po or at least po ay meron pang bayaran, pwede po kayong lumapit sa office po ni Governor sa tanggapan po namin. Mag-submit lang ho kayo ng mga requirements po gaya po nung mga lagi nating binabanggit dito at pwede po natin yung i-reimburse kumbaga sa amin po yon pong mga pagkakagastusan or mga pinagkagastusan po. So sinabi ko ho sa kanya ito pong ganitong proseso at yun nga po kailangan niya pong mag-submit ng mga requirements po para maka-minus po siya sa mga gastos na kanila pong kinakaharap doon po sa kanyang sakit po ng kanyang asawa. So ito naman pong isang concern din po ni Rehani Tolaw po, taga Tawiran, Santa Cruz. Bali po, ang concern niya po ay tungkol sa Dolly Tupad program. Paano daw po magpalista at nais niya pong mapasama sa Dolly Tupad. So yung pong status natin, ayon po sa office po natin pong Congressman Lord Alan Velasco po, ay yung pong mga bagong nagpapalista, probably po ay hindi na sila aabot this year kasi po magtatapos ng taon. So, bali next year na po sila magsa-start. Ano po? Ito pong mga kasalukuyan po nating nagtatrabaho at saka po pinapasahod ay patuloy po ang ating pong pag-follow up sa DOLE po para magtulungan po ang ating tanggapan ng Office of the Governor. Ganun din po ang office ni Congressman Velasco at saka po ang DOLE para po mapasahod itong mga nagtatrabaho. Ano po? Ito naman pong kay Sir Joey Banal po ng La Mesa, Santa Cruz ay nanghihingi po siya ng tulong para daw po magkaroon ng pambubong ang kanila pong bahay. So,
atin po siyang kinausap at sinabihan ko rin ho na maghintay-hintay lang ho tayo ng konting schedule or panahon po para maipaabot po yung schedule kasi po ito pong pambubong po ng bahay ay hanapan ho natin ng program para po makapagbigay po tayo. Ano po? So, ganun din naman po ang concern ni Sir Rexon Roldan po ng Maniwaya, Santa Cruz. Ang kanya naman pong concern ay tungkol sa makina ng bangka. So, kanya pong na-follow up, yun pong hiniling po niya nung nakaraang buwan. Bali, nakipag-ugnayan na rin po tayo sa BFAR at magre-report po tayo hanggang next week po kung ano na po ang status nito. Pero sa kasalukuyan po kasi ay meron po tayong mga request po sa BFAR na patuloy po nating na-coordinate. Ito naman pong kasunod na concern ay kay Sir Marvin Del Mundo po ng Lapu-Lapu, Santa Cruz. Yun po ay medical assistance. So sa mga kababayan ho natin na nakahingi ho ng tulong, bali hindi ho masyadong napapansin po na yun pong mga nakahingi po ng tulong ay meron hong gap na 3 months. Ano po? So kung nakahingi ho kayo ng tulong ngayon, mag-aantay po kayo ulit ng 3 months para po makahingi ulit ng tulong, lalo na po sa medical assistance. So yun po ay policy po or polisiya po ng DSWD. So na-inform ko naman po si Sir at kanya pong naunawaan. So bali yun lang po, Gov, at meron ho pala akong gusto pong i-share. Yun pong nito pong aning nakaraang linggo po ay nagkaroon po ng Sangguniang Kabataan Mandatory Training po sa lahat po ng bayan dito po sa ating lalawigan. Ito po ay sa pangunguna po syempre ni Governor Presby Velasco, kasama po ang Provincial Youth Development Office, syempre sa office po namin yun. At kasama rin ho natin ng bawat opisina po or Youth Development Office po ng bawat bayan. Ito pong SK Mandatory Training po ay requirement po ng batas na bagong SK para po sila ay maging full-pledged or makaupo po bilang sangguniang kabataan ng kanila pong mga barangay. So nagpapasalamat po tayo sa kay Mayor Marisa Red po sa Santa Cruz po at ganoon din po sa ating pong Local Youth Development Officer si Sir J.R. Pantoja sa opportunity po na ibinigay po sa PYDO, specifically po sa akin, para po makapag-impart ng konting nalalaman regarding po sa sangguniang kabataan. So, ganun din po kay Konsehal Daryl Landoy at syempre po kay Mayor Lorna Velasco po ng Torrejos. So, nung weekends po ay nandyan po tayo para po magbahagi po ng nalalaman po natin regarding po sa sangguniang kabataan mandatory training. So, ganun rin naman po ay nagkaroon din po ng kauna-unahang Culture and Arts Program para po sa kabataan ng Marinduque. Ito naman po yung tinatawag na Likha-i na naganap naman po nitong November 10 hanggang November 12 dyan po sa ating pong bayan ng Buwak. So ito po ay isang napakalaki pong programa para po sa kabataan ng Marinduque po. At ito po ay nag-feature ng mga Culture and Arts Program para po sa ating mga kabataan para po malinang o lalo pang mahasa ang kanila pong kakayahan. So halos nasa 300 din po yung mga nag-attend at iba-iba pong programa po yung kanila pong sinalihan. Kakatuwang po ng Provincial Government of Marinduque po dito, ng Governor's Office, Governor Presby Velasco, Congressman Lord Alan Velasco po, at syempre ang Union Lokal po sa pamamagitan po ni Ma'am Aisel Lacdao. So yun lang po at lahat naman po ng concerns po as usual ay atin pong nasagot. Maraming salamat sa tulong at talagang tuloy-tuloy yan at nakakataba naman ng puso, nakakatulong tayo at syempre iba yung nakakatulong tayo lalo na sa mga nahihirapan. So balikan tayo kay Sunshine. Sunshine, pwede na tayo mag-entertain ng mga tanong at alamin natin kung ano yung hinihiling sa mga text messages. Maraming salamat po, Tatay Gov, at magandang hapon sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Bukas na po ang ating linya 0961-432-4436 para po sa mga gustong makibahagi sa programang ito ng atin pong mahal na governor. At pwede na po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline. Kung meron po kayong mga suggestions para po sa lalong ikaw unlad ng ating lalawigan, ay bukas po ang ating programa.
Pwede rin po kayong magtanong o kung meron po kayong mga kahilingan, gusto nyo pong makausap ang ating governor, ay ito na po ang pagkakataon nyo. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating comment section ng ating FB Live sa Facebook page ng radyo natin Santa Cruz. Hanggang alas 6 lang po tayo ng hapon, ngayong hapon, dahil meron pa pong mga importanteng trabaho ang ating governor. Parang hindi na po natulog. Kahit gabi na ay meron pa rin po siyang trabaho. Ayan, meron na po tayong caller na sa kabilang linya. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Opo, napapakinggan niyo po kami. Opo. Ayan, maraming salamat at naririnig niyo naman po kami. Ano pong pangalan nila, sir? Ay isang consistent lang po ng Barangay Angas at ako po ay magpapalo up lang po kung tungkol po doon sa pagduli namin nung September pa, ay kung natatanong ko lang kung kailan po ang payout kaya. Okay po. Nasa kabilang linya po si Governor. Opo, magandang hapon po. Hindi pa namang gabi, wala pa alas 6. Pero ano ho yan, inaayos na ho yan. Nakausap po si Provincial Director Philip Alano. At nire-ready na ho yun. Pakihintay-hintay lang ho. At Drandred, kunin mo yung telephone pangalan ni kababayan. At malaman kailan yung payout. At masasabi ho sa inyo yan. Ho? Nakausap mo yan si kasi ho, napakadami ho niyan. Alam mo yung proseso kasi niya sa pagbayad. Dumadaan pa ho yan sa treasurer, sa accounting. Medyo marami ho kasi yan. Libo-libo ho. Ilang daang milyon na ho yung naibigay natin sa Dole Tupad. Kaya ho, nagkakaroon ng sabay-sabay na pagprepara ho ng mga cheque. Antay lang ho tayo, kabayan. Medyo matagal-tagal na ho kako, September pa eh. September, hindi ho, katagalan pa rin yun. Medyo matagal-tagalan ng konti. September pa, October, November, matatlong buwan na. Dami ho ng libo-libo ho talaga yan. Di ba, Leo, pasensya na tatawagan ho kayo ni Drandred kung kailan makukuha. At Drandred, bigay mo yung pangalan sa akin, mapatig ng bukas, ha? Sige, kababayan, at mag-intay-intay lang kayo, ayusin na natin kaagad, ha? Sige ho, salamat ho. Salamat. Thank you po, thank you. Ingat Salamat po. Thank you. Okay. Okay po, maraming salamat din po. Ayan, at open na po ulit ang ating linya para po dun sa gustong magtanong. Ayan, meron na po ulit na tawag. Okay. Magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Opo, ano pong pangalan nila, ma'am? Maria Leonora Rubio po ng Sitio 7. Opo, nasa kabilang linya po si Gov. Sige ma'am, ano yung paglingkod ho? Ano yung paglingkod? Magandang hapon po, Gob. Gob, tanong ko lang po yung tungkol po sa AX na nakuha noong October 15. Ay, yung kapitbahay ko po din hindi niya nakuha. Nandiyan pa po kaya yung sa treasurer office? Pwede pa po kaya yung makuha? Ano po yung kukunin niyo po sa treasurer's office? Ano po yon? Yung sa AX po, sir. Nabinigay po nung October 15. Hindi man mawawala yon. Sige ho, Drandred, kunin mo yung telephone pangalan ni ma'am o yung kaibigan niya at nang ma-check kung yari na yung cheque, ha? Katulad ho nung Dole Tupad, libo-libo din ho yung aming ginagawang cheque sa AX. Pero sigurado naman ho yun, ho? Drandred, tatawagan ho kayo ni Drandred para malaman kung kailan maibibigay yung yung bayad o yung assistance, financial assistance, ho? Okay salamat po, bro. God bless po. God bless din po. Salamat Ingat. po. Okay po, maraming salamat po. At ayan, open na po ulit yung linya natin. Pwede na po kayong tumawag ulit. Sabi po dito ay good evening po sa inyo and to all Marinduqueño. Magandang buhay. Tanong ko lang po kung kailan po ang payout sa AX. Ayun pa rin po ang tanong dito. At yun pong balik probinsya po. Salamat po and God bless, more power. Yung AX, ho, papalop na lang natin yung yung pay sa bayad at nakalinya ho yan, dami, libo-libo ho kasi yung nating inaprubahan at darating naman ho sigurado yan. Yung sa balik probinsya, mukhang na i-report mo na yung Drandred. Sige nga, i-report mo nga ulit, Drandred. Ano ba yung status niyan? Opo, yung sa mga kababayan po natin dito sa Santa Cruz na nag-follow up po ng balik probinsya, pwede ho kayong directly po pumunta po sa ating MSWD sa tanggapan po ni Ma'am Geraldine Abanilla po para i-follow up nyo po yung inyo pong
balik probinsya application. Pero yun po, kailangan ho ay meron kayong requirements na na-submit before or na nakasalang na po kayo sa assessment. Kasi yun po ang pinakang batayan po nila dun sa second batch or sa mga batch pang marating. Ano po? Yun po, ito pong information na ito ay na-verify at nanggaling po kay Ma'am Helen Alcoba po ng DSWD Marinduque. So yun po, thank you po. Okay, salamat. Sige, Sunshine. Go ahead. Opo. Sabi po dito ay hindi na po kami nabigyan sa medical assistance dahil nabigyan na ng 1,500 senior medical assistance asawa ko. Salamat po. Okay lang po at nakakaligaya po na nakakatulong kami sa inyo. Pero sa isang taon ho, marami pa naman darating ulit. So, go tayo madadala. Basta ho, marami kami kinukuha na pondo at mga assistance sa patrabaho, sa mga livelihood, sa starter kits, tuloy-tuloy po yan. Maniwala na po kayo sa ating team. Team Velasco po yan na wala pong tigil na nagbibigay ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Sige, Sunshine. Okay po. Sabi naman po dito, magandang gabi po, Gov. Ako po si Rex Blanza ng Barangay Balogo. Pwede po ako mabigyan ng alagaan na manok para meron po akong alagaan. Dagdag na hanap buhay. Salamat po, Gov. Opo, ay dumating na po yata yung ating mga incubator. So, ang plano po natin ay marami po tayong ibibigay sa bawat pamilya ng mga manok. Mga 50 na chicks. No, para yun, palakihin nyo. At pag lumaki na ho yan, pwede nyo ibenta ulit sa provincial government. Kami na bibili sa inyo para kumita kayo. May pangkain na rin ho kayo. So, libre ho yan. At patuloy yung pagbibigay na. Hintay ho kayo. Model ho kami ng mga incubator para marami ho tayong mapisa na sisiw. At bibigyan po lahat. Meron din kaming project ko na magbibigay ho kami ng mga binhi, ng mga gulay para hindi na ho kayo bumibili sa palengke. Ini-input pa natin sa Divisoria. At meron din ho kami pamimigay na pantanim, yung mga herbal na plants para ho yung katulad ng malunggay, kung ano-ano pa dyan na kahit sa bayabas, kung sa mga luyan dilaw, ganyan ho. Bibigyan ho namin kayo ng isang bungkos na ganyan, itanim ho, at diyan ko makakuha ng pangtulong sa ating kalusugan. So yan ho ay libre ho yan. At magtanim ho kayo ng dilaw na mais. At binibili ho natin yan ng provincial government. Ang ganda ho ng presyo ho. Marami na ho kaming barangay na pinatamnan at kayo ho, magtanim ho kayo sa ibang barangay at kami na ho bibili. Wala ko kayong problema sa buyer at magandang presyo ho. Sige ho, tatangkiligin lang ang ating mga programa ni Congressman Lord Alan Velasco, Vice Governor Lynn Angeles. Mga bukal po natin, ang sisipag po niyan sa District 1 po ay sila Maki Caballe, si Dindin Office Mercado, si Jojo Leba at si Tres Mangkukang. Dito man sa District 2, kasama po ang Santa Cruz yan. At mga bukal po natin, puro taga Santa Cruz. Si Mercy Rihano, Mael Lim, Mel Incabo at Danny Red. Nandiyan ho kami lahat para tumulong sa inyo. At magsabi lang po, sa abot ng aming makakayanan at sa amin namang talagang masigasig na pagkuha ng pantulong, ay tuloy-tuloy po yan. Marami po yan, umaapaw, umaagos. Ayan po. Okay po, maraming salamat. At meron po tayong caller ulit, nasa kabilang linya. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo, ano pong pangalan nila, ma'am? Milda Perlas po. Taga saan po kayo? Nandun po ako sa Banahaw. Dito lang po sa Banahaw. Sige po, at nasa kabilang linya po si Gov. Sige po, ma'am. Magandang hapon po. Ano yung mga ipapaglipot po sa inyo? Tanong ko lang po kung may second bat na po doon sa naabigay kayo sa medical assistant doon sa Balogo, Santa Cruz. Okay po. At yung pangalan ho niyo kukunin tsaka telepono at ipapalo po namin yung bayad na ba ho iniintay nyo? Sabi po ay hindi po ako nabigyan at pinasa ko po ay hindi original, ay hindi na po pwedeng hindi original na napasa papel. Sige po, at Drandreb, i-repair mo kila Valerie at kay Ria Malelang dyan sa satellite na matulungan si
kabayan, ha? Si ma'am, ha? Apo, apo. At mabigyan ng medical assistance. Marami ho tayo niyan, ma'am. At ang bibigyan ka natin kayo ng medical assistance. So, si Dranre po dyan, support rin. Ano po yun? Nakapagbigay ka na daw po man din ng 20 doon sa Balugo. 20% senior doon. Ay, hindi pa ako nakakuha. Pinasin sa akin at hindi na po rin. Sige po, i-include po kayo. At Dranre, ulitin mo nga yung requirements para si ma'am hindi na bala masyado. At the same time, alam na yung requirements, ha? Oo. Mahirap nga pa ako ako po isang PWD din at ako po yung bulag. Kaya po ako dito na lang natawag sa inyo. Dranre, lalo na yung bulag. Papuntahan mo kila Valerie na matulungan mabuti at kausapin yung kanyang guardian dyan o yung kamag-anak na matira sa bahay, ha? Sige po. Paliwanag ko na lang po sa inyo bukas. Tatawagan ko po kayo. Sige po. Salamat po. Okay po. Thank you. Sige po, salamat po. Ingat. Opo. Okay, maraming salamat po at open na po ulit yung ating linya para po dun sa ating mga caller at mukhang merong mga mensahe na dito sa atin sa Facebook live. Sir Dranre, mukhang meron ka dyan. Teka. Okay. Ayan. Opo. Bali, nung nakaraan po, for the information of everyone po, ay nagkandak po ang LMD peso po ng National Center at saka po kasama ang National Center Language ng training sa National Center Language na English Proficiency po. Kasamahan po nito ito po sa pamamagitan ng TESDA at syempre po ng office po ni Governor Presby Velasco po sa kanya pong initiative ay ito po si Ma'am Lovely Garay ay nag-message po sa atin pong Marinduque News Network live stream po ngayong hapon. Ang sabi niya po ay, "Good evening po, Gov Presby and LMD Peso. Thank you very much for giving me the opportunity na maka-avail ng training sa National Center Language, which is English Proficiency. End na po ng training namin tomorrow. 25 days training po." So, yun. So, nagpapasalamat po siya dahil isa po siya sa mga beneficiary po ng English Proficiency Training po na na-cater po ng LMD Peso at ng Provincial Government of Marinduque po. Very good, Dranre. Yan po ang ating gusto. Gusto po natin makapagbigay ng quality education. Yan po ang gusto natin ni Congressman Lord Alon Velasco at si Vice Governor Lynn Angeles na maging proficient po tayo dyan sa English. At pagkakaroon nga po tayo ng economic zone. Kailangan po yung ating mga kababayan ay matuto sa English language para po pag pumasok na po yung ating mga investor ay meron po tayo makakausap sila na pwede magtrabaho po sa atin pong mga pabrika at mga offices po dito sa Marinduque. Po. At yung sa computer po ay binibigyan din po natin yan, yung computer education, yan po. At sinabi natin kay Division Superintendent Lynn Mendoza na talaga yung ating mga estudyante at learners ay maging proficient din sa computer at maging magaling tayo dyan. Yan po ang napaka-importante at sinabi ko po din sa mga kabataan sa MSc, mag-aral mabuti, tapusin kaagad yung pag-aaral. Time is gold at napaka-importante po na makatapos po agad sila at napaka-importante po na makatapos para makatulong po sa ating lalawigan ng Marinduque. Okay, sige Sunshine, meron pa ba dyan? Okay po at sabi po dito, good evening po Gov, ano pong requirements sa Balik Probinsya? Kasi po wala po kasing kinuha sa amin nung nagpalista kami sa Balik Probinsya. O Dranre, ano yung status na naman yan, yung Balik Probinsya? Opo, gaya po nung sinabi ko kanina, kung kayo po ay nagkaroon ng previous assessment, kung nagpalista po kayo at pinatawag or may assessment po kayong nangyari noon po, pwede ho kayong mag-follow up sa MSWD po. Pero kung wala po, ay siguro po kailangan namin itanong or kailangan nating itanong po bukas kung pwede ho yung ganun. Kasi ang last time po kasi na sinabi ni Ma'am Helen Alcoba po from DSWD Marinduque, wala pong ibang kailangan kundi yung previous assessment o kaya naman po ay may mga requirements po kayong napasa na before. Yun po yung mga nahingi
bago po kayo umuwi. Di ba po meron nung inahingi sa police, meron po sa LGU. So, kailangan ho ay meron kayong pinasa na ganun. Anyway po, bukas na lang po natin tatawagan para po ma-clarify po natin na maayos. Sige ho, at kukontakin kayo ulit ni Dranreb. Itong balik probinsya kasi ay medyo bumagal ho ang pag-implement nito eh. Nung kasagsagan ho nung COVID ay medyo lumakas yan, and then nahawakan ho ng NHA, tapos ay napasama na ho yata sa DSWD, meron din programa ang DOLE, so medyo kailangan ho natin busisiin eh. Anyway, sabihan ho kayo ni Dranreb at malaman mabuti, pero sa ngayon ho, hindi masyadong aktibo yung balik probinsya, di ba? So sige ho, at makakakuha ko kayo ng balita, ha? Okay po, maraming salamat. At ayan, bukas po ulit yung ating linya. Baka po kayo ay ilang minuto na lang po kami. 6 na minuto na lang ba, Sir Dranreb? Ayan, 6 Yes, na ma'am. minuto na lang. At kami po ay matatapos na at may mahalaga talagang bagay pang kailangang asikasuhin ng ating governor. Ito po, basahin ko lang po yung mga nag-comment dito sa ating comment section sa Facebook Live ng radyo natin. Si 31 ay meron pong puso at sabi niya ay gandang hapon po sa inyo. Si Joselito Maling Matimtim, ayan. May pangiti. May pangiti siya. At sabi po ni 31, pabati po sa bagong samahan. Paru-Paro, Santa Cruz Association, Batch 3, Basat. Ayan. Registered po yan sa DOLE. Thanks po. At si Gregorio Quezada naman, magandang hapon po. Kumusta po? At si Lovely Garay, ito na pala yung binasa ni Sir Dranreb na nagpasalamat po siya doon sa training. Ayan, na natapos po. At maraming salamat daw po ng marami. Ayan, okay. At medyo wala na po tayong mga message pa dito na natatanggap. Sige, mali na siguro tayo magsalita pa ng konti. Basta, sige po. sige, Dranreb, magbigay ka ng mensahe mo at ano pa yung mga gagawin natin ng mga aktibidades sa darating na panahon, ng mga araw. Okay po. So ngayon po ay yun nga po, natapos na po natin yung SKMT po. So makakatuwang na po natin yung mga sangguniang kabataan po sa pagpapatupad po ng mga programs and projects and activities po sa kanilang barangay. Ganun din po dun sa mga SK Federation po natapos po ngayon sa municipality. So yun po, bahagi ko lang po yung ilan po sa mga activities na natapos po ng Provincial Youth Development Office sa ating pong kasama po siyempre si Governor Presby kasi lingid po sa ating kaalaman ang Provincial Youth Development Office po ay under po ni Governor Presby Velasco sa Governor's Office po. So ako po yun bilang representante po niya sa mga kabataan ay very supportive po ang ating pong governor sa mga ganitong projects. So all throughout ng 2022 hanggang 2023 ay meron na po tayong 14 na projects na nagawa po. Ito po ay binubuo po ng mga assembly, technical assistance sa mga estudyante na nagkakandak po ng mga thesis nila. Ganon din po sa local youth assembly po kasama po ang ibang NGO na inamulat at ina-empower po ang ating mga kabataan sa iba't ibang issue po dito po sa ating lalawigan. Mga creativity workshop po ang gaya po ng introduction sa disaster risk reduction management para po sa kabataan. Ito pong Presby Cup Youth na sobrang successful at ngayon po ay magkakaroon na ng championship sa mga susunod na linggo. At yung pong ito pong ang pinaka-recent po ay ang Likhai po. So ngayon pong December ay magkakandak po ulit naman ng gift giving po kasama po si PA Mike Velasco po dahil ito po ay taon-taon naman po ng inagawa ni Kuya Mike Velasco para po sa mga kabataan na medyo malayo po sa bayan. So nung nakaraan po ay nanggaling kami sa Bui at nitong nakaraan naman po ay sa Mugpog sa Silangan po kami nanggaling. So yun po. At yun lahat po ng mga nagpapabati ay mabilisan lang po. Bali na bati ho natin yung lahat ng nakikinig sa atin dyan sa Barangay Hupi, sa Kasili po, sa Bangkuangan, sa Bagong Silang po, sila Ma'am Mary Ann Vasco, sila Ma'am Marigold Mendoza, sila Tito Renick Quezada, Tita Merly, Kuya Bisto,
si Tita Fe, sila Tita Cheat, at sila Mama, si Papa sa Hopi, sino pa ba? Mga nakikinig sa legal office, sa media team, sa PYDO, sa PGO, at sa lahat po ng nakikinig. Yung iba po nga nagabukas talaga ng radio tuwing alas 5 ng hapon, at mga nakikinig po sa atin po sa pamamagitan ng live stream. At isa pa po palang paalaala, kailangan ho nating i-like or dapat po nating i-like, i-follow at i-share po ang official Facebook page po ng ating pong Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Ito po ay dito nyo po malalaman yung mga updates po, projects po, at saka mga announcement para hindi po tayo nahuhuli sa anumang pong ayuda. So yun lang po. Maraming pong salamat at yun po, magandang gabi po. Gob, meron pa pong humabol tayong caller. Nasa kabilang linya. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo, ano pong pangalan nila? Melvin Piñarobia po. Oo, taga saan po kayo? Dini po sa Mungpong. Ako po napakisuyuan lamang nung may alagang baka yata si Governor ay. Oo. Sige po. Nasa kabilang linya na po si Gov. Sige ho, kabayan. Hapon po, Gov. Ay, pagkikot. Oho. Ano gusto niyo ho? Opo. Hello? Yes, oho. Opo. Ano maitutulong ho? Hello po, para pong mahina ang dating Ano ka mo yun? Hello? Hello po. Sunshine? Ano daw, Sunshine? Apo, ang Mahina po ang dating. Hindi ko po marinig si Gov. hindi daw marinig, Sir Drandre. Bakit kanina naman naririnig tayo nung Tanong mo muna, Sunshine. Ano daw ang gusto? Ano nga po sir ang problema? Ay, inapatanong po ni Mr. Luis Delgado at saka ni yung kanya raw pong paalagang baka at saka ni Mr. Bernardo Rohel. Mhm. Yung paalaga daw pong baka ay kung pwede daw po nilang ipagpabili at nahihirapan na daw po silang mag-ula. Yung gawa po ng yung baka ay yung isa po ay lalo yung kay Mr. Delgado ay nanunuag po. Yung asawa po nga ni ay yata ay sinuog ng baka. Ayan. Nanunuag yung baka. Gusto raw po ipagbili kaya bago po nga ni Kwan ay napatanong po kay Gub kung ano raw po ang kung ano ang noon. Gawa nang wala raw po pagpasawa. Sige ho, i-repair natin dito sa ating sa ating provincial veterinarian, no? Hello. Hello. I-repair mo, Dandred, kunin mo yung mga telepono at saka yung patawagan, tanong mo kay Dr. Victoria kung paano gagawin. At bakit ganyan yung galaw ng baka, ha? Delikado yan. Oo, ha? Okay po. Sige, at gagawa natin ng paraan, no? Sige, salamat ho, kabayan, sa pagtawag. At ganyan, no? At ipili na natin makatulong. Sige ho. Okay po, sige po. Maraming salamat po. Ayan, okay. Paalam na po tayo, pansamantala. Sige. Sige, salamat, Sunshine. Salamat, Dandre. But, salamat po sa inyong lahat. Ito ulit, si Tatay Gov Presby. Palagi pong tumutulong at kasama po natin sa pagtulong palagi si Congressman Lord Alan Velasco, 10 po ang mga sangguniang panlalawigan, Vice Governor Lynn Angeles, mga bukal, Maki Caballes, Tres Mangkukang, Jojo Leba, Dindin Office sa District 1, District 2 ay si Maeli, Mercy Rihano, Mel Encabo at si Tani Red. At patuloy din po ang tulong ng ating mga galing na mayors. So, mga kababayan, tayo po ay palagi lang makiisa, tumulong po at palagi makinig sa mga ating mga programa at mga anunsyo para po ay maka-avail ng ating mga tulong. Yung ating sa MAIP, yung financial assistance, medical assistance at kung ano pa pong mga assistance na kailangan nyo dito po sa MAIP na tinatawag, yung mga gamot po ay libre gamot, magtanong sa barangay health workers. At ang ating pong hospital ay may outpatient po, panay po ang tulong natin sa kanila. Ano po, yung ating provincial hospital po ay magiging level 2 na. Gaganda na po yan, dadami ang serbisyo. So, ulitin ko na po, kayo mabigyan ng magandang
serbisyo at kaunlaran ay aming kaligayahan ni Congressman Lord Alan Velasco. Palagi po tayong makiisa patungo sa kaunlaran. Yan lang po. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you, Sunshine Grace. Thank you, Dandre. Mabuhay po kayong lahat. God bless all of you.